tubig ng buhay. Buhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Doon sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong ministeryo. Ito po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Isang kagalakan pong muli sa inyong lingkod na ngayong gabi ito ay magkasama-sama po tayo sa humigit kumulang isang oras na pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Kaya sa bawat isa po na nakatune in na ngayon, at sa bawat mga taga-subaybay na nasa iba't ibang bansa, kayo po ay malugod naming binabati sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Actually po, alam naman natin na tayo po ay nagpapasimula every 6:30 ng gabi dito po sa bansang Pilipinas, sa oras po natin dito sa Pilipinas. Pero sa kasalukuyan po, ongoing po ang Missions Conference sa Pasay, sa Bible Baptist Church of Pasay. So, at medyo nanggaling pa po doon ang inyong lingkod. So, kaya po, thank you for understanding. Thank you na kayo po ay nanatili pa rin na nag-abang at naghintay sapagkat ginawa po nating 7:30 ngayon para makaabot po ang inyong lingkod. At umaasa po ako na ngayon ay pagpapalain po tayo ng Panginoon. Nais ko pong ipadama sa inyo na lagit-lagi po tuwing mayroon pong pagkakataon, gusto ko pong patuloy na makapagministeryo, lalo na po sa bawat isa na talaga namang na-appreciate ko po kung paano kayo po ay sumusubaybay at sumusuporta sa ating pong ministeryong ito. Sinasabi nga po sa banal na kasulatan na mapapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran sapagkat tayo po'y bubusugin. And that is my prayer. Ang panalangin ko po, lagit-lagi, busugin po tayo ng Panginoon sa tuwi-tuwina na tayo po'y nag-aaral ng Kanyang salita. So, yan po yung mga Tagalog natin ngayon. Ano po? Tuwi-tuwina, lagi-lagi. Yan po ang isang bagay po na gusto kong ipadama sa bawat isa po sa atin. So, kaya ngayon po, dahil 7:30 na po tayo nagpasimula, hindi na po tayo para magpaligoy-ligoy pa. But of course, nais nating batiin po ang nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Bago po ang mga may birthday, baka makalimutan ko lang. Nais ko pong batiin si Pastor Ber at gayon din po ang kanyang may bahay, si Ma'am Beck Tagulao, ng happy wedding anniversary. Praying that God will continue to strengthen your relationship, your family, and of course, i-bless din po kayo sa inyong patuloy na pagsasama, lalo na po sa ministeryo ng ating Panginoon. Ngayon po, para sa mga birthday celebrants po natin, uunahin na po nating batiin. Bagamat ngayon po, presently, humaharap po siya sa matinding battle sapagkat siya po ay ooperahan. Bypass po ito, kaya ipagpe-pray po natin. Birthday po ngayon ni Pastor June Ortega. Pero siya po ay mag-schedule ng bypass operation. So please include him in your prayer at talagang yung provision ng Panginoon, lalo na sa pagkakaalam ko po talagang medyo malaki po ang halaga na kanilang kinakailangan. So pakipanalangin po natin. Of course, ang biyaya ng Panginoon sa kanya at yung pong panatag na isip na magtitiwala na ang Panginoon po magbibigay ng tagumpay sa kanyang magiging operasyon. So ipag-pray po natin. Happy birthday, Pastor June Ortega. So happy birthday pa rin sapagkat sa katotohanan, sa anumang kalagayan ng buhay, yung katotohanan tayo na sa Panginoon, happy po talaga dapat. So ganun din po, nais nating batiin si Crystal Joy Gillian. Happy birthday sa iyo, Crystal Joy. At ang ating pong Ma'am Lina Viernes. Happy birthday po kay Sister Lina Viernes. At
natapat ng Huwebes ang birthday mo, Sister Lina. Siya po from MIBC Marikina. We would like to greet also si Jelina Belosa. Happy birthday sa iyo. At ayoko pong makalimutan, blessing po ito at talagang masasabi nating malaki ang puso sa mga manggagawa ng Panginoon. Sister Josie Lacdao, happy birthday Sister Josie Lacdao, and thank you for your life. So, nais din nating batiin ang aking pong former classmate, walang iba kundi si Sister Grace Ramos. Happy birthday Sister Grace Ramos, at naway marami pang birthday ang ipagkaloob ng Panginoon sa iyo. At nais ko rin po na batiin natin ang ating pong evangelist na si Pastor Poy Aguilar ng happy spiritual birthday naman. So mahalaga rin po na alam natin yung panahon na tayo po ay ipinanganak na muli. Ipinanganak sa spiritual. Yan po ang reason kung bakit binibigyan din po namin yan ng pansin. So, happy spiritual birthday kay Evangelist Jennifer Aguilar. So, yan po ang ating mga pagbati. At yaman din lamang nabanggit ko po sa inyo na ongoing po ang Missions Conference po sa Bible Baptist Church of Pasay sa panguna po ng aming pong matalik at mahal na kaibigan, Pastor Joey Sauco. Isasama po natin sa prayer ang tagumpay po nito. Until tomorrow po yan. At babalik po ako doon bukas. At doon sa mga Bible students po natin, you are invited to come. Ang BMO BBS students, kayo po ay inaasahang makakasama doon bukas. Alas 8 pa lang po, nandoon na po kami at umaasa po ako na tayo po ay susuporta para po sa gawain ito. Kanina, blessing po yung mga preachings, yung mga lectures, blessing po. Kaya ipag-pray po natin. And of course, katulad ng binanggit ko po, si Pastor June Ortega, isama po natin sa prayer ang matagumpay na operasyon, ang tatag at tibay ng kanyang kalooban, lakas ng kanyang pisikal na katawan, at siyempre po yung pong panatag na isip at ang probisyon ng Panginoon para sa kakailanganin po. Wisdom sa doktor at doon po sa gagawa ng procedure sa kanyang operation. Okay, yan po ang mga paalala po natin at patuloy ko pong hinihiling sa inyo ng aming pong mahal na kapatid, si Sister Aida Amikan. Pakisama po nating patuloy sa prayer. At syempre pa, ang mother ko po, ang inang, ipag-pray nyo po na patuloy pa rin siyang palakasin ng Panginoon. At umaasa po ako na isasama nyo po siyang lagi sa inyo pong panalangin. Yung mga dati po nating ipinagpe-pray, sige lang po, kayong mga ka-feasting, maganda pong kasama po kayo sa prayer para sa mga prayer request po. Okay? So, yan po ang ating pong mga ilang prayer requests. At ngayon po, mananalangin po tayo para sa gabay ng Diyos at hiling ko po na sama-sama tayong manalangin. Sige po, let us pray. Dakilang Diyos, aming amang banal, una sa lahat, pinupuri po namin ang iyong pangalan. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga pagpapala na patuloy po naming nararanasan sa iyo, Panginoon. At dakilang Diyos, anuman po ang mga hindi tama sa aming puso, isip at pagkatao, nawa dakilang Diyos, may isaayos po ito sa iyong harapan upang walang maging hadlang sa aming pong panalangin sa iyo. Dakilang Diyos, hiling po namin ang patuloy na pagpapala mo po sa ministeryo ng Feasting on the Divine Verses. At gayon din po, dakilang Diyos, ang lahat ng sumusubaybay sa ministeryong ito, sa kanila pong mga kahilingan, sa kanila pong mga pangangailangan, sa kanila pong mga sitwasyon, katagpuin, at sila po ay iyong tulungan. Umaasa po ako na paggagalingin mo po ang lahat ng mga may karamdaman, lalo na po yung mga talagang may prayer request, Panginoon, para sa kanilang recovery and healing. Dakilang Diyos, dalangin ko rin po ang provision mo para sa amin pong everyday na mga pangangailangan at gayon din po ang pag-iingat mo po sa aming mga buhay at ang pagbibigay ng basbas patuloy at pagpapala sa mga negosyo at hanap buhay. Panginoon, hiling po namin si Pastor June Ortega na talagang ang kanyang kaisipan, puso at ang kanyang tibay at tatag para po sa kanyang kakaharaping operasyon. Umaasa po kami sa iyong
masaganang biyaya na talagang gagawa upang ito po ay kanyang mapagtagumpayan. Bigyan mo po ng wisdom at guidance ang mga doktor, ang surgeon na talaga pong magkakandak ng procedure. Nawa Panginoon, samahan mo po sila sa operasyong ito. Ganon din po, aming Ama, hiling po namin ang iyong provision sapagkat alam mo po na malaki po ang kakailanganin para po dito sa operasyong ito, dakilang Diyos. At naniniwala po kami that you are our Jehovah Jireh, you are our Jehovah Rapha. So kaya completely ang aming pagtitiwala, aming Ama, ay sa iyo po. Dakilang Diyos, ang ongoing missions conference po ng Bible Baptist Church of Pasay. Tinitiwala ko rin po sa iyo ang tagumpay nito. Salamat po kay Pastor Joey Sauco at sa kabuuan sa mga members, dakilang Diyos, na may malaking puso para sa mga manggagawa at para sa iyong gawain. Panginoon, nais din po naming ilapit sa iyo ang selebrasyon din po ng anniversary ng Victory Fundamental Baptist Mission Binyan sa pangunguna po ni Preacher Andre Cantileps, Panginoon. Nawa ang lahat ng preparasyon ay iyo pong maisaayos. Ganon din po, dakilang Diyos, ang iyong patnubay para sa mga hakbangin at sa magiging selebrasyon, particularly sa mga dadalo, dakilang Diyos. Nawa ito po ay maging malaking pagpapala, and may you continue to bless this mission, O God. At ang hiling ko rin po, ikaw ang siyang patuloy na magpala sa mga supporters po nito, lalo na po ang Dance Creek Baptist Church, Panginoon, at ang amin po mga kapatiran, sila Brother Dave, si Sir Lalaine, kasama na po ang pastor at ang mga members ng Dance Creek, Panginoon. At hiling ko na rin po na patuloy mong gagabayan ang lahat ng mga gumagawa dito sa pangunguna po ng aming mission pastor. Thank you so much, Heavenly Father, for the privilege na makapaglingkod po kami sa iyo. Panginoon, ang pamilya ko po, patuloy kong inilalapit sa iyo. Ang patuloy na kalakasan po ng inang, sa iyo ko po ipinagkakatiwala, dakilang Diyos, at gayon din naman si Aida, ang complete recovery po niya. Panginoon, tuluyan at lubusan mo na po siyang pagalingin. At nawa, ang positibong kaisipan niya ay manatili, dakilang Diyos, hanggang sa ito ang makatulong para siya po ay maging malakas at kagaya ng kanyang normal na pagkilos, Panginoon. Sa iyo po namin siya ipinagkakatiwala, sa iyong mahimalang kamay, sa iyong makapangyarihang paggawa, sa iyo po namin siya lubos na ipinagkakatiwala, aming Amang Diyos. Ang aking pong mahal na asawa, si Maris, Panginoon, hiling ko po ang laging pag-iingat mo sa kanya, ang kalakasan din po ng kanyang katawan, ang ganun din po ang kanyang pananakit ng ulo, ang sipon, dakilang Panginoon. Umaasa po ako na paggagalingin mo siya at laging iingatan sa araw-araw at ibibigay mo rin po ang kanyang heart's desire. Thank you po sapagkat siya po ay undeniably napakalaking bagay po sa buhay ko, sa ministeryo, sa paggamit mo po sa akin. And thank you for giving her understanding heart, O God, at ang pagiging supportive po niya sa ministeryong pinagkatiwala mo po sa amin. Si Sophia, Panginoon, ang aming mahal na anak, ingatan mo po siya lagi, bantayan, huwag mo pong hayaan na meron pong mga hindi mainam na mangyari po sa kanya, at i-provide mo rin po ang pangangailangan niya at ang wisdom sa kanyang pong pag-aaral, nawa maging maayos po ang lahat at yung guidance mo po para sa direction mo para sa kanyang buhay, pinagkakatiwala ko po sa iyo. Lahat ng kasamahan po namin sa bahay, si Cherry, si R.A., si Junjun, Pastor Orson, Teacher Tessie, kasama na po sila Pastor Preacher Jojo, ganoon din po si Sister Winnie, at ang kalagayan din po ni Sister Ara, dakilang Diyos, ingatan mo pong patuloy at maging maayos po ang baby sa kanyang sinapupunan at siya rin po physically. Ganoon din po si Doc Asel, Panginoon, ang lahat ng members ng BFBC, ang pamilya, ganoon din po ang LWBC, ang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho, ang pag-aaral, at ang provision mo po sa aming mga pangangailangan. At lahat ng sumusubaybay, Panginoon, nasa iba't ibang bansa, ang mga ministries namin here and abroad, ang mission pastors, dakilang Panginoon, sa iyo ko po sila pinagkakatiwalang lahat. Panginoon, ngayong gabing ito, muli po, samahan mo po kami. Salamat din po sa patuloy na paggabay mo para sa amin pong mga paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Purihin po ang Panginoon at nawa kapag ka po tayo ay nagsasama-sama dito po sa ministeryong ito, sa prayer po, sama-sama rin po tayo. Kung sakali man na kayo po, nakikita nyo po sa comment na meron tayong mga brethren or kasamahan, ka-feasting, na may mga hinihiling, make sure na may pagpe-pray po natin ito. So, excited po ako sa ating magiging pag-aaral, but before that, makinig muna po tayo ng tanging bilang. Huni ng ibon at daloy ng alon, nagpapaalala sa atin. Ihip ng hangin sa ating damdamin ay may nais ang kalawakan sa katahimikan ay may nais ipahatid. Lupa at langit sabay sa pag-awit ng luwalhati. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos, o purihin, purihin, purihin ng Diyos ating puso at isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ng Diyos. Sikat ng araw tila pumupukaw sa atin upang manalangin, upang ang ating sarili limutin at si Jesus dakilain, upang sa diwa at katotohanan ang Diyos ay ating sambahin. Lalo na't kung tayo ay magkatipon, siya'y salmo at awit. Purihin, purihin ng Diyos ating purihin, purihin, purihin ng Diyos, o purihin, purihin, purihin ng Diyos ating puso at isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ng Diyos. Purihin, purihin ng Diyos.
Amen. Purihin ng Diyos. Thank you so much, Brother Jonel Tubera. Salamat anak sa iyong special number at salamat din sa patuloy na pagpapagamit mo sa Panginoon. Nais ko lang pong i-shout out ang mga workers natin sa church, Mga bagong manggagawa po natin. So, shout out kay Brother Sigen. So, patuloy ka lang at asahan mo ang prayer at backup namin sa pagtugon mo sa tawag ng Panginoon. Kaya, ang pinakamasarap na kalagayan ay ang kalagayang ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. So, shout out din kay Brother Kiben at ganun din naman kay Brother Jet. Mga blessing kayo anak sa ministry at ang inaasahan ko kayo ay magpapatuloy na talagang masunod ang direksyon ng Panginoon sa inyong buhay. So, thank you so much. Of course, shout out kay PNG, ang ating ever reliable, talaga namang hardworking man of God, ang resident pastor ng Living Water Baptist Church. Shout out sa iyo at siyempre sa pamilya mo. So maraming salamat. At ngayon po, dadako na tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Yaman din lamang na tayo po'y nasa buwan ng Pebrero ay mag-usap tayo sa usapin ng pag-ibig. Hindi ang ibig sabihin nito ay ang usaping pag-ibig ay pang Pebrero lamang. Ang ating lang pong nakagawian, doon tayo sa atmosphere or doon po sa ideya ng napakaraming mga tao na ito raw po ay buwan ng mga puso at pag-ibig. So, gagamitin lang natin pagkakataon nito upang tumalakay ng usaping puso at usaping pag-ibig. Amen? Atin pong tatalakayin ang message na pinamagatan ko pong Let Us Love Indeed. Let us love indeed. Okay? 1 John chapter 3 ang ating pong magiging text. 1 John chapter 3 verse number 18. 1 John chapter 3 and verse number 18. Ang sabi po ng Biblia, verse number 18, My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Okay, so ito po ang ating pong talata, kaya ang ating pong paksa ay ang patungkol sa pag-ibig at ang title po ng ating mensahe, Let Us Love Indeed. Let Us Love in Truth. Naalala ko po yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. Ang sabi po, Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Wala raw po nawang halong pagkukunwari ang ating pong pag-ibig. Ating pong tanggihan ang kasamaan at yakapin ang kabutihan. Para po sa gabay ng ating Panginoon, mga minamahal, tayo po ay manalangin para sa ating magiging pag-aaral. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy po ang aming paglapit sa iyo para po sa iyong paggabay sa aming pong magiging pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. May you continue to guide me, Heavenly Father, and please give me wisdom. Nawa, ikaw po ang patuloy na maghayag ng iyong sarili sa bawat isa sa amin. Nawa, abutin mo po kami sa aming pong mga espiritual na kalagayan. Turuan mo po kami, O Diyos. Paalalahanan mo po kami. Sawayin mo po kami, Panginoon, at nawa palaguin mo po kami, maging sa usapin, hindi lamang ng pagkakristyano, kundi sa usapin ng pag-ibig. Salamat po at sa iyo po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ang usapin ng pag-ibig sa katotohanan ay hindi po likas sa tao. What I mean to say, ang pag-ibig po ay hindi kalikasan ng tao. Ang tao po by nature selfish. Ang ibig sabihin, nakasentro po sa sarili. At ito ang dahilan kung bakit sa panulat na ito. By the way, dito po sa 1 John, makikita nyo po na ang isa sa sinesentrohang paksa ay ang tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig po sa mga kapatiran, yung pag-ibig sa isa't isa. Sa Bible po kasi,
pagka tiningnan nyo po kung paano po inihati, kung saano po sinam up o sinamarize yung utos ng Panginoon. Remember the Ten Commandments, di po ba? Pagdating po sa New Testament, niliwanag po na ang kautusan ng Diyos, una, ibigin mo ang Diyos ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Okay? At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Diyan sa dalawang utos na yan, makikita nyo po na masasummarize natin yung pong 10 utos, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na ito ay ating pong matutunan. Kaya naman sa mga ganitong pag-aaral, malaking bagay po na tayo po ay nagagabayan. So siguro po, dahil hindi nga natin likas ang tinatawag nating pag-ibig, napakahalaga na una sa lahat, maranasan muna natin ang tunay na pag-ibig. At syempre po, pag pinag-usapan ng tunay na pag-ibig, yan po ay hindi po si Mr. Cupido ang pinagmumulan. Okay? Katang-isip po ng tao yan, si Mr. Cupido. I want all of you to realize and understand and learn from the Word of God na ang author of love ay walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, napakahalaga na sa ating pong magiging pagtalakay, una muna, ma-experience po natin ang tunay na pag-ibig. At ang karanasan ng pag-ibig ay ang karanasan natin sa ating Panginoon Diyos. Why? Because it is very clear sa salita po ng Panginoon na siya po ang tunay na nagmahal sa atin. Isang talata na posibleng alam po ng lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sinasabi ko po sa inyo ngayong gabi, ayon sa sinabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nagmahal ng hindi po birong pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po, inibig ng Diyos ang sanglibutan. Pero kahit po ang pag-ibig ng Diyos ay sa buong sanglibutan, ang epekto po nito o ang bisa po nito ay doon po sa mga nakaranas na sa kanilang buhay kinilala po ang Diyos. Pinanampalatayanan ang Panginoon. Naalala ko po ang sabi po ng Romans chapter 5 verse number 8, sulat po ni Apostol Pablo, ang sabi niya sa kanyang mga sinulatan, Romans 5:8, but God commended His love toward us. Ang sabi po, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay kanyang ipinadama, ipinakita, ipinahayag na kung saan ibinuwis po niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga ang sabi po ni John sa John 15 and verse number 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. So, makikita nyo po, yan po ang pag-ibig ng Panginoon. At kung babalikan nyo po sa ating pinakateksto, 1 John chapter 3, sa verse number 1 po, ang sabi ng talata, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. So, dito po, makikita nyo na sinasabi ng talata, narito ang sabi, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. So ako at ikaw ay inibig ng Diyos. And it is good for all of us to experience that love sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Yes, napakahalaga po na bigyang pansin po natin, bigyang halaga po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman sinasabi po na talagang nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo po ay namatay para sa atin. So, Romans chapter 5 please. Tinatalakay ko po sa inyo yung halaga na maranasan natin muna ang pag-ibig ng Diyos. Because I believe you will agree with me na hindi po natin magagawang magmahal ng tunay kung hindi po natin naranasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 5. Romans chapter 5. Ang sabi po ng verse number 5, and hope maketh not ashamed,
because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. You see, ang unang napakaganda na ating matutunan ay ang kahalagahan na ating pong ma-experience ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Okay? We must experience the love of God in our lives. At syempre po, kung ito po ay ating pong naranasan, di ba? We must express. Di ba? We must express that love. Yung pong pag-ibig na naranasan natin, dapat po i-express po natin yan. Di ba? Dapat maipahayag din po natin yan. We must express and exercise love because of the experience. Because of our experience, yung karanasan po natin sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Kaya minsan maku-question mo yung isang taong malupit, yung isang taong hindi mapagpatawad, yung isang taong hindi marunong magsaalang-alang, yung isang taon na talagang ayaw magbigay ng pagkakataon sa mga nagkakamali sa kanila. Minsan may tatanong natin sa sarili natin, totoo kayang naranasan ito ang pag-ibig ng Panginoon? Totoo kayang nasa sa puso na niya ang pag-ibig ng Panginoon? Why? Because kung nasa puso na po natin at naranasan na po natin ang pag-ibig ng Panginoon, hindi na po magiging mahirap sa atin ang magmahal. Why? Sapagkat sa kabila po ng hindi tayo kaibig-ibig, sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang natin, just try to imagine kung paano minahal po tayo ng ating Panginoon. Amen? So napakahalaga po ngayong gabi na ito po ay ating matutunan. Of course, we must enjoy the love of God. Diba? We must experience the love of God. We must exercise and express the love of God. And we must enjoy the love of God. At habang ini-enjoy po natin ito po ay maganda na talagang matutunan natin sa magiging pag-aaral natin, katulad nga ng titulo natin, Let Us Love Indeed. Kasi ang warning po niya, ang paalala po niya, sabi niya, My little children, let us not love in word, neither in tongue. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Sapagkat sa maraming tao po, napakagaan na magsabi na mahal kita, mahal ko kayo, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang kapatiran, mahal ko ang gawain. Pero ang paalala po ni John, wag ho tayong magmahal sa salita lamang. Let us not love in word, neither in tongue. Minsan hanggang dila lang eh. Minsan hanggang salita lang. Kaya naman, ito ngayon ang gusto ko pong maging mensahe po ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Magandang paalala po ito. Okay? Una po, it is very important for us to realize that love, mga kapatid, is a godly action. Ang pag-ibig po o ang magmahal, ang umibig at ang pag-ibig ay maka-Diyos na gawain o gawa. Diba? Hindi natin nature yan. Pero dahil po tayo po'y nasa Panginoon, magagawa na po nating magmahal din. Sapagkat naranasan po natin yan. Ngayon, dahil sa sinasabi po ng Bible, let us not love in word, neither in tongue, it means to say, we need to love indeed. Ibig sabihin nito, yung pag-ibig po, ito po ay isang maka-Diyos na aksyon. Amen? It is a godly action. It is a godly gesture. Okay? The manifestation of God sa buhay po natin ay yung tinatawag nating pagmamahal. Yung pag-ibig po. Kaya yung pong pagbibigay, dapat yan po'y action of love. It is an act of love. Yung magbigay po, sapagkat yan ang example na ibinigay ng Panginoon sa atin sa usapin ng pag-ibig. Remember, John 3:16, For God so loved the world, tingnan niyo po ang kasunod, that He gave. Meaning to say, diba, giving is love in action. Yung pagmamahal po, yung pagbibigay, dapat yan po'y pag-ibig sa gawa. Mahirap sabihin, mahal natin ang gawain ng Diyos, pero madamot tayo sa gawain ng Diyos.
Mahirap sabihin na mahal po natin ang kapwa-tao na hindi po bukas ang palad natin sa pagtulong sa ating kapwa-tao. Mahirap pong paniwalaan na sinasabi po natin na mahal natin ang ating pastor na hindi po tayo willing na siya po ay alalayan, suportahan. Kumbaga, yung pong pagiging madamot ay medyo kumokontra sa pahayag ng pagmamahal. Sapagkat ang tunay na pagmamahal sa aksyon, ipapakita po yan sa pamagitan ng pagbibigay. Kaya nga sabi ko po, nung sinabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kahit sabihin po nating napakadiin na minahal ng Diyos ang sanglibutan, kung wala po siyang naging akto, medyo for me, magiging weak ang dating po nito sa atin. Pero ang Diyos mismo, kakakitaan po natin ng napakasakdal na halimbawa sa usapan ng pagmamahal. Na dahil inibig niya tayo, na dahil inibig niya ang sanglibutan, ang kapahayagan o ang akto ng pag-ibig na yan, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak. Kaya let us love indeed, because love is a godly act. Diba? Godly action po yan. Ito po ay dapat pinatutunayan sa nakikita po sa gawa natin. Okay? It is a godly act. Okay? Second, it is a genuine application. Ibig sabihin po, pagka ako at ikaw ay nagpahayag ng tinatawag nating pagmamahal, ito'y nagpapakita ng kadalisayan ng ating pong aplikasyon sa sinasabi po ng Bible. Kasi ang sabi, let us not love in word, neither in tongue, kundi ang sabi po, but let us love in deed and in truth. So, kung nagmamahal po tayo, ito po ay application. Ito po ay ang ating pag-a-apply ng kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. Alam nyo, kung tayo po ay mag-a-apply ng pag-ibig na totoo, hindi po tayo manghahamak ng kapwa. Hindi po tayo magiging hukom ng ating kapwa. Hindi tayo magiging palahatol, hindi tayo magiging palapintas, at hindi rin po tayo magiging mapanglamang. Hindi po tayo magiging makasarili. Kaya nga po, kung sinasabi natin na tayo po'y nagmamahal, paalala po, ang pagmamahal na ito, it is a godly act and a genuine application. Maka-Diyos na akto, at ito po ay tunay o genuine. Ibig sabihin, walang pagpaimbabaw na aplikasyon nung pong pag-ibig na sinasabi po natin. Kaya nga, nung sinabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, I'm sure you are all aware that Romans chapter 12 is my favorite chapter sa usapan po ng Christian living. Sapagkat hindi po madali ang itinuro po ng Romans chapter 12 sa Christian living. Napakahirap talaga. Mabigat po talaga. And you know what I realize, mga kapatid? Ang na-realize ko po, it will be hard for us to apply Romans chapter 12, yung kabuuan, kundi po natin ia-apply yung pong verse number 9. Sige po, kung may Biblia kayo, balikan nyo po. Ang sabi po, malinaw, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. So, in applying that, di ba? Sabi ko, genuine application yan yung love, yung pagmamahal. Ibig sabihin, hindi ito salita lang. Sinasabi natin, mahal natin ang kapwa natin, pero kung ating pong gawan ng masama na to the point na ini-ignore natin, o kaya may pangangailangan, binabaliwala po natin, o kaya ang dali po para sa atin, nalamangan po sila, isahan po sila, hindi po tunay yung aplikasyon ng pag-ibig na itinuturo sa banal na kasulatan. Dito nga po sa 1 John, di ba? Sinasabi na kapag ka ikaw, imbis na mahalin mo kapatid mo, pagka napuot ka sa kapatid mo, ang katulad mo, mamamatay tao eh. So it is not God's will for us to hate one another.
Instead, ang sinasabi ng Bible, let us love one another. And in loving one another, kinakailangan po genuinely may apply po natin yung pag-ibig na itinuturo po ng banal na kasulatan. Kaya para sa akin, to love, it is a genuine application. 'Di ba? Nung pong pagka-Kristiyano po natin, sa utos po ng Panginoon, sa sinasabi po ng salita ng Diyos, wag ho yung magaling lang tayo. Minsan, ang gaang-gaang natin bitiwan yung I love you, pero yung weight nito, hindi naman maramdaman. Ang tanong ko po, ano ang magiging weight nito? Kaya nga sabi ko po, godly action eh. It is a godly act. Why? Because in the example of our Lord, very clear that God the Father, because of His love, He gave His Son. And then God the Son, because of His love, He gave His life. And heto tayo ngayon. Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. O sige, sa usapan na lang, mahal natin ang isa't isa. Bakit po nagsasakitan tayo? Bakit po naglalamangan tayo? Bakit po aaway tayo? Bakit po nagsisiraan tayo? Bakit po nagchichismisan tayo? Bakit hindi tayo makapagpatawad? Bakit hindi po tayo magkaroon ng pagsasaalang-alang sa mga nagkakamali po sa atin? So, napakahalaga po ng aplikasyon. Di po ba? And I can say, it is a great affirmation. Yung pag-ibig po sa gawa, ito po ay hindi lamang godly act, hindi lamang po ito genuine application, it is also a great affirmation. Di ba? Ito po yung pagpapatibay na talagang ang Diyos ay nasa puso mo. Pagpapatibay na nabuhusan ka talaga ng pag-ibig ng Panginoon. Mahirap pong paniwalaan na nabuhusan ka ng pag-ibig ng Panginoon na lagi na lang galit ang nasa puso mo, lagi na lang kapaitan ang nasa puso mo, lagi na lang masasamang salita ang lumalabas sa bibig mo, lagi na lang panglalamang sa kapwa ang ginagawa mo, pag-iisa sa kapwa, at hindi ka matutong magpatawad sa mga nagkasala sa iyo. So, yung pong love, indeed, for me, is a great affirmation of God in our life. Of our experience. Di ba? Na totoong naranasan natin. Naaalala ko noon, pagka po, like for example, kanina kausap ko si Pastor June Ortega. Sa totoo lang po, kung hindi naman po ako nakaranas na ma-bypass, it is very hard for me to encourage him. Kasi, ang po pwede maging balik, hindi kasi ikaw ang nasa kalagayang ito or hindi mo kasi naranasan ito. Sa totoo lang, mahirap talaga na ikaw na hindi nakaranas, mai-express mo talaga sa tao deeply yung gusto mong i-express. Diba? Pagka po pinag-usapan natin, halimbawa po, paano ko po talaga mai-express? Paano ko po talaga maipo-prove yung talagang pagmamahal na tunay kung sa aking pong buhay, hindi ko to naranasan. So kaya sometimes nag-iisip ako, yung mga may unforgiving spirit, yung mga hindi na po nakamove on at nanatili ang bitterness sa puso, yung pong napakahirap mga kapatid na umabot sa mga nagkulang sa kanya, minsan maitatanong mo sa sarili mo, totoo kayang naranasan nito, yung pag-ibig ng Diyos? Kasi kung naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, alam mo pumapalpak kang madalas. Alam mo na marami tayo naging pagkukulang sa Diyos. Pero sa lahat ng yun, ano ginawa ng Panginoon? Because of His love. Diba? Because of love, the Lord forgave us. Kinonsider tayo ng Panginoon. Diba? Nilingap tayo ng Panginoon. Pero bakit tayo po parang ang hirap na magpatawad? Ba't parang ang hirap po sa atin na alisin ang kapuutan at matuto tayong magmagandang loob? Sa Biblia po, pagka tiningnan nyo po yung masasabi nating weight or load ng divine love, yung divine love, kasi yun po ang pinag-uusapan natin yung makadiyos na pag-ibig Diba? Nilinaw ni Pablo yan. Actually po, sa Korinto, yan ang isa sa itinuro ni Apostol Pablo. Na kahit gawin nyo ang lahat ng bagay kung walang pag-ibig. Ibig sabihin, everything na gagawin natin without love, ang sabi ng Bible, nothing, para tayong tunog na walang malinaw na mensahe, diba?
Ibig sabihin, walang kabuluhan. Ang sabi po ng Bible, wala kang pakikinabangan, walang kakwenta-kwenta para mas maintindihan nyo po. Kasi yun yung sinasabi niya. Kaya bago ka magsabi na ikaw ay talagang nagmamahal, medyo i-evaluate po natin. Ang sabi po, ang 1 Corinthians chapter 13 is a chapter about love. And then, doon po sa paghahayag ni Apostol Pablo sa usapin ng pag-ibig, kung aamin tayo, walang kahit isa sa atin na sakdal na magmahal o makapagmamahal. Nung liliwanag po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 kung ano raw po ang pagmamahal, tingnan niyo po, 1 Corinthians chapter 13. Dito po, niliwanag ni Paul na walang kabuluhan ng lahat ng bagay kung walang pag-ibig. Ang galing-galing mo, wala ka namang pag-ibig, may mga kung ano kang spiritual gifts, wala ka namang pag-ibig, di ba? Apaka-dedicated mo, sipag-sipag mo, wala ka namang pag-ibig, wala raw pong kabuluhan ng lahat ng bagay. So, everything must be done in charity. Yan po ang lumalabas sa mensahe. At doon sa pagliliwanag ni Apostol Pablo, ang pag-ibig, sabi niya sa verse number 4, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. It's not puffed up. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things. Believeth all things. Hopeth all things. Endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So, mapapansin nyo po rito, na kung magpapakatotoo tayo, hindi po madali. Yung pong pagliliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa kung ano ang pagmamahal, kaya it takes, experience. Kailangan ko talagang maranasan ang Diyos sa buhay ko. Specifically, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ko, sa puso ko. Kaya as we study this message, as we listen to this message, it is also good to somehow have an evaluation. Medyo mag-evaluate po tayo mga kapatid, di ba? Na sa buhay po natin, tayo po ba, kung ang pag-uusapan, yung sinasabi nating pagmamahal natin, ganito po ba yung katangian ng pag-ibig natin? Kaya kung meron po sa ating kapuutan, kung meron po sa ating kapaitan, so ang ganda no, kapuutan, kapaitan, at kapangitan, mga kapatid, ng pag-uugali. So yan po ay mga posibleng nagpapasalungat sa claim natin na tayo po'y totoong nagmamahal. Paalala po ng teksto natin, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but indeed, diba? Let us love indeed and in truth, mga minamahal. So kaya napakaganda na ito po ay ating matutunan. Kaya ang pag-ibig po ay dapat sincere. Ang pag-ibig natin dapat stable. At ang pag-ibig natin dapat spiritual. Ang ibig ko pong sabihin ng sincere, walang halong pagkukunwari. Ang ibig ko pong sabihin ng stable, talagang firm. Hindi basta bumibigay, hindi basta bumibitaw, hindi pa bago-bago. Ano man ang sitwasyon. Diba? Sabi nga po, love covereth the multitudes of sin. Pagka talaga po nagmamahal, hindi ibig sabihin niyang kukonsinti. Kundi ang ibig sabihin, umaabot. Diba? Yung pag-ibig na yun, ang dumadaig sa anumang pagkukulang. So, at iyan po ay spiritual. Because love, in reality, is divine. Hindi po natural. Ang pag-ibig po ay divine. Kaya nga sabi ko kanina, we need to experience first the love of God in our lives para maging able tayo to express that love and to enjoy that love in our lives. Kaya umaasa po ako, mga minamahal, na sa atin po naging pagtalakay na ito, naghintay man kayo, nawa, sulit yung naging paghihintay po natin. Alam nyo po, kung gagamitin natin ang ating imahinasyon, atin pong isipin ito, na kung sa pamilya, ang pag-ibig ay hindi lang sa salita,
kundi talagang pag-ibig sa gawa, sa palagay po ninyo, ano magiging outcome? Anong klaseng pamilya kaya ang mailalarawan natin kapag ka ang pagmamahalan ng bawat isa ay genuine, mga kapatid? Sa usapan pong, di ba, sambahan o church, ang kapatiran, kung ang pagmamahalan po ay hindi sa dila o sa salita lang, kundi in deed and in truth, ano ang makikita niyong larawan ng church? Sa madaling sabi, kaya pala may mga siraan at iringan sa church sapagkat may problema sa pag-ibig. At sa lahat ng klase ng relasyon, kung tayo po'y pamumugaran ng pagmamahalan at ang pagmamahalan ay hindi sa salita lamang, kundi ang pagmamahalan ay sa gawa, ang pagmamahalan ay ia-apply at ito po'y mapagtitibay, mga kapatid, naniniwala po ako na ang outcome nito ay magiging kapaki-pakinabang at magiging lakas ng bawat isa. Brethren, Christians, believers, let us not love in word, neither in tongue. Yan po ang sabi ng ating teksto. Huwag tayong magmahal sa salita lamang o sa dila lamang. Ang sabi po, but in deed and in truth. Naway napagpala po kayo sa ating mensahe ngayong gabi at kung sakali man na magpahanggang ngayon ay may kapuutan at kapaitan pa sa iyong puso na hindi ka makapagpatawad, na hindi ka magkaroon ng maayos na pakikitungo sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, sa iyong kapamilya, sa iyong kaibigan, sa kasamahan mo sa church. Problema ng pag-ibig po yan. Kaya ang pag-ibig, wag sa salita lamang, wag sa dila lamang, but in deed and in truth. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon. Let us pray. Salamat po aming Ama sa pangungusap mo sa amin ngayong gabi. Salamat po sa liwanag ng iyong banal na salita. Salamat po sa paalala na ipinarating mo po sa amin, maging sa pagtuturo at pagsaway mo po sa amin. Nawa, Panginoon, naging maliwanag ang lahat sa amin ngayon. Nawa ang pag-ibig namin ay maging sa gawa at hindi sa salita lamang. Ang pag-ibig namin ay maging totoo at hindi pagpapaimbabaw lamang o pagkukunwari lamang. May we apply genuine love sa buhay po namin, Panginoon. And thank you so much because kung ikaw ang aming pong susundin, kung ang pag-ibig mo po ang aming ipapahayag, naniniwala po ako na ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng mabunga, matagumpay at matibay na relasyon. Kaya sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aplikasyon ng mensaheng ito para sa buhay ng bawat nakinig at umaasa po ako na kami maging kaluguran mo. Sapagkat ikaw rin po, O Diyos, ang nagsabi na kung makikita ng mga tao na kami nagmamahalan sa isa't isa, sasabihin nila na kami nga ay iyong mga tunay na alagad, na kami ay mga tunay na tagasunod mo, Panginoon. Kaya please, Lord, tulungan mo po kami na magmahal sa gawa, magmahal na tunay sa isa't isa. Pagpalain mo po ang mabungang resulta ng mensahe sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ito po, O Diyos, ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Ngayong gabing ito ay nakapag-aral po tayo ng mensahe na may kinalaman sa usapin ng pag-ibig, particularly ang ating pong pag-ibig sa isa't isa. Muli po, naway walang pagkukunwari ang ating pong mga pag-ibig at wag pong maging sa salita o dila lamang, kundi magmahalan tayo sa puso, sa diwa at sa gawa. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na muli nagsasabi sa inyo na wala po akong ibang desire kundi maipangaral ang salita ng Diyos at maparangalan ang ating Panginoon Diyos. Muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be the glory. I thirsted in the barren land of sin and shame.
Living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied.